Hello everyone, welcome to my channel. Ang topic natin for today is physical development of high school learners. Ito ay under ng subject ng child and adolescence. Next tayo, our learning objectives for today is at the end of our discussion, students must understand what is adolescence, the puberty and the 3 stages of adolescence, what is growth spurt, sexual maturity, and female and male gonads, determine the adolescent's habits, pluses and minuses in early or late maturation, determine the ideal masculine and feminine physique of adolescents, and of course, harmful effects of steroids, including the topic exploration. Ang topic natin today is medyo mahaba, pero madali lang, no? Pero mahaba, pero madali lang. Yon. Define muna natin what is adolescence. Adolescence from the Latin adolescere, meaning to grow up, is a transitional stage of physical and psychological development that generally occurs during the period from puberty to legal adulthood or age of majority. The period of life when a child develops into an adult, the period from puberty to maturity terminating legally at the age of maturity. Kaya kung makikita niyo sa pictures, meron tayong mga teenagers dito. Yan. Kasi physical development of high school learners ang ating pinag-uusapan. Next tayo. Changes in our body or the puberty. The period of adolescence begins with biological changes of puberty and ends with the role and work of adult life. The advent of puberty may come early for some and late for others. Diba dati nung way back junior high school, no? Talagang mapapansin natin yung physical development, no? Hindi naman lahat, pero ako nanonotice ko sa sarili ko medyo nag-iba na yung katawan ko, medyo mas tumataba ako, tsaka tumatangkad. Tapos yung sa boses, no, nanotice ng ibang tao. Kasi kung ikaw yan, hindi mo manonotice yan. Manonotice ng ibang tao yan na yung boses mo is lumalim na. The 3 stages of adolescence. Mamaya, mas papalawakin pa natin yung puberty na yan sa ating discussion. 3 stages of adolescence: early adolescence, middle adolescence, and of course, late adolescence. Next tayo, early adolescence, characterized by puberty mostly occurring between ages 10 to 12. Dito, around siguro grade 5 or grade 6 ka na dito, no? Kung di tayo nagkakamali. And dito, of course, meron ka ng mga crush, meron ka na ring cellphone, meron ka na ring FB, of course, meron ka ng Facebook niyan, sigurado. Lalong-lalo na sa ating technology world, di ba? Sobrang dami ng mga kung ano-ano technology, and of course, internet. And of course, meron ka na ring mga friends nito. Madami ka ng mga nakikilalang friends. Kasi grade 6 or grade 5 ka nito. And then, pag nag-graduate na kayo, wala na. Hindi na kayo magkakalala ulit. Joke lang. Ito na tayo. Next tayo, middle adolescence na tayo. Characterized by identity issues within the ages of 14 to 16. By this time, puberty has passed. Teens in this stage can be concerned with how they look and may feel that others notice their physical appearance. Dito, tapos na pala yung puberty. No? Tapos na yung bigla ang pagtangkad, no? Pagbabago ng boses. Dito, medyo tumatanda-tanda ka na. Pero wala pa tayo sa exciting part. Dito, meron ka na sigurong jowa, ano? Ang dami mo ng mga friends lalo. And of course, sobrang dami mo na ng friends sa social media. Active ka na rin sa social media. And medyo insecure ka na dito sa part na to kasi nanonotice mo na yung sarili mo. Kumbaga napapansin mo na ano ba yan? Parang ang pangit ko naman. Which is totoo naman. Joke lang. Diba? Parang gusto mong baguhin yung sarili mo. Gusto magpaganda, magpapogi, no? Unlike nung ikaw ay sa early adolescence, wala ka pang pakialam kung anong itsura mo pagpasok ka sa school. Ngayon, makalimutan mo lang magpabango, parang ikamamatay mo na. Diba? Pag uwi, pabango ulit. Diyos ko po. Next tayo. Late adolescence marks the transition into adulthood at ages 17 to 20. So dito, medyo nagmamature ka na dito. Practical thinking ka na. Or thinker. And dito, baka siguro nagkatrabaho ka or college student ka. So dito, busy ka na, no? Pero hindi ka na masyado nakapag-social media. Unlike sa iba, yung iba kasi active pa rin, no? Kasi walang ginagawa, sa bahay lang or college student. Pero dito, yung iba nagkatrabaho na talaga dito.
Kasi kailangan na nila kumita ng pera, no? Nahiya na sila sa parents nila na palamunin sila. Just like me, palamunin parang din ako, no? So, yun. Next na tayo. Growth spurt naman tayo. Growth spurts are short periods of time when your child experiences quick physical growth in height and weight. Growth spurts are a normal part of your child's development and occur at different stages of their childhood until they reach physical maturity. Kids actually tend to grow a bit faster in the spring than during other times of the year. A major growth spurt happens at the time of puberty, usually between 8 to 13 years of age in girls and 10 to 15 years in boys. So dito pa rin yung puberty. So pag sinabi natin growth spurt, so sa madaling salita, ito na yung biglaang pagtangkad mo o kaya paglaki mo. O kaya biglaang pagtaba mo rin, no? Bigla kang tumataba, kakakain mo eh. Tapos bigla ka na rin tumatangkad. Lalong-lalo na yung mga girls, sa mga 12 years old, 13 years old na girls, diba? Biglang ang tangkad din na, tapos yung kapatid nilang lalaki parang ang late lang, yung 13 years old. And then pag umabot sila ng around 15, 14, mas malaki na yung lalaki ngayon sa kanila. So parang ganun. So sabi dito, kids actually tend to grow a bit faster in the spring than during other times of the year. So sinasabi dito, no, mas mabilis daw lumaki yung mga bata kapag tagsibol. Sa Tagalog kasi ng spring, tagsibol. Diba merong 4 season eh. Spring, summer, fall, winter. Sa ibang bansa, dito sa atin dalawa lang eh, which is ang tawag dry season tsaka rainy season lang naman eh. So next tayo, so yan, ito yung picture. Yan, sexual maturity naman tayo. Nandito na ngayon pumapasok yung hormones. Hormones are recognized to be powerful and highly specialized chemical substances that interact with bodily cells. So kumbaga yung hormones, ito yung nagiging messenger ng katawan mo eh, para ma-balance, no? Kumbaga ito yung nagpapadala ng tamang reproduction or tamang development ng iyong body. So malalaman natin yan mamaya. The human body circulates some 50 different hormones. A wide variety of these chemical substances are produced by endocrine cells, most of which are in glands. The hormones then enter the blood system to circulate throughout the body and activate target cells. So yan, different hormones have different effects on the shape of the body. They help in body growth, development, metabolism, sexual function, reproduction, etc. Pero alam niyo ba na ang hormones is kabilang din ito yung ating mga mood, no? Nakaka-apekto rin yung hormones sa mood natin. Kumbaga may connection kung bakit ganyan yung mood mo dahil din yan sa hormones mo. O bakit magagalitin ka, bakit masungit ka, 'di ba? Yung iba, bakit masyadong masaya, hindi naman baliw, pero yun pala dahil yun sa hormones. So yan, sexual maturity tayo. Maturity pa rin tayo. Triggering by the hormones of the hypothalamus glands on hormones of pituitary glands signal the entire process of sexual maturation. During the process, gonadotrophic hormone are secreted by the anterior pituitary. So, meron pala tayong hypothalamus. So, yung hypothalamus is dyan parang nanggagaling yung yan ang nagbibigay ng signal ng signal para sa ating hormones, no, kung paano yung hormones natin dadaloy sa katawan natin. So ang pinakatrabaho talaga ng hypothalamus is to balance or maintain yung health ng ating katawan, no. Kasama na diyan yung mga reproduction, di ba? Yung yung ating growth development. So ito yan, no. Purpose of the hypothalamus maintains the body at a balanced level, produces and releases hormones, regulates many body functions including sleep, memory, and appetite. So meron pala tayong sa part ng utak natin banda na tinatawag na hypothalamus, which is siya pala yung nagpo-produce and releases ng hormones, diba? And of course, ang trabaho niya is mag-maintain ng ating body, ng balance level ng ating body para tayo is maging healthy. If injured, it can cause health issues such as fatigue, weight gain, and memory loss. So sir, ano ba yung fatigue, no? Yung fatigue is yung pakiramdam mo pagod na pagod ka, no? Lagi kang pagod kahit wala ka namang ginawa, no? So parang katamaran pala, no? So pwede mo tawagin minsan pag tamad na tamad ka, baka fatigue to, 'di ba?
Yun yung dahilan mo sa sarili mo. Baka fatigue. No? Yung pala, katamaran lang pala talaga. So, yan. Gonads naman tayo. Are the ovaries in the female and the testes in the male. Are then stimulated by the gonadotropic hormones. In turn, stimulating their own testosterone is secreted with the male testes is stimulated by the gonadotropic hormones. Estrogen is secreted when the female ovary is stimulated by the GnRH or the gonadotropin releasing hormone. Yan ang meaning yan. So, ang gonads basically ano lang yan, testes and ovaries ng babae at saka ng lalaki. So yan, male gonads, kumbaga male gonads, yan nandiyan yung mga testes, and pag female gonads yung ovary. And sa babae is meron palang estrogen, and sa lalaki is yung testosterone. So malalaman natin yan. So yan, testosterone is a sex hormone that plays important roles in the body. In men, it's thought to regulate sex drive, bone mass, fat distribution, muscle mass, and strength, and the production of red blood cells and sperm. So yan ang testosterone. So sa estrogen naman, regulates the growth, development, and physiology of the human reproductive system. This hormone also influences neuroendocrine, skeletal, adipose, and cardiovascular systems. Estrogen is an important sex hormone produced primarily by the ovaries in females and testes in males. Grabe, nakapagod magbasa. Oh my God. So next na tayo. So yan. Pero alam nyo ba na kung sa lalaki is may testosterone, sa babae estrogen. Meron din palang testosterone ang babae at meron din palang estrogen ang mga lalaki. While estrogen has traditionally been known as a female hormone and testosterone has traditionally been associated with men, it may surprise you to know that estrogen plays an integral role in male sexual function, including the regulation of sex drive, the development of sperm, and even erectile function. So yan, kung makikita nyo, ito yung hormone factor natin. So sa women, more estrogen, less testosterone. Sa men naman, more testosterone and less estrogen. So mas labang pa rin yung testosterone pati yung estrogen. No? Sa babae lamang yung estrogen, sa lalaki lamang yung testosterone. Pero meron pa rin silang konting testosterone sa babae and then konting estrogen sa lalaki. And yan, adolescence habits naman. Ito yung mga trip natin eh. Ito yung mga habits talaga natin, yung humiga tapos mag-cellphone lang na manood ng TikTok o kaya ng reels sa Facebook. 'Di ba? Sino ba namang gustong pagurin ng sarili? E di magpahinga na lang tayo. So yan, next natin. Adolescent sleeping habits. So kasama dito yung pagtulog. Teenagers are not getting enough sleep and would want more sleep. Lack of sleep is likely caused by changes in adolescent behavioral patterns. 90% of teenagers, high school students report going to bed later than midnight. So yan, sino ba dito yung natutulog ng around 12 AM? Diba, taas ang kamay? Ako minsan natutulog talaga ako ganyan. Minsan 2 AM, 1 AM, no? Kasi diba, nag-e-enjoy ka pag pag nagpupuyat ka eh. Ang dami mong ginagawa sa cellphone mo. Laro ka ng laro o kaya FB ka ng FB. So yan, reasons for lack of sleep. They enjoy it. Ayan nga, kumbaga masaya tayo, di ba? Too much electronics, tama nga naman. Socializing with peers, pwede. And homeworks, no? So, syempre, masaya yung mga estudyante o yung mga teenagers kapag nagpupuyat. Kasi meron silang cellphone, no? Diyan nila binubuhos yung oras nila sa gabi. And pakikipag-chat sa mga kaibigan nila, yan na nga yung socializing with peers o kaya sa jowa nila. And of course, homework. Kasi tinamad gawin yung homework kanina nung maaga pa. Ginawa na nila ngayong gabi. Kaya yun, nagpupuyat ngayon sila, ang sipag, diba? And effects of lack of sleep. Difficulties in waking up early, of course, and struggle to stay alert and function productivity. So may kapalit yan pag kulang ka sa tulog, no? Hirap ka mag-focus para bukas, no, sa next activity mo. Kasi yung utak mo pagod, no, nakafocus siya ngayon sa pagpapahinga. Kung gusto niya magpahinga.
pero hindi mo magawa kasi may gagawin ka pa ngayong umaga o kaya naman tulog ka pa ng umaga, no? Hanggang tanghali o baka hapon ka na nagigising. Ayan, exploration. Sir, ano tong exploration? Ito ba ay kasi mahilig gumala yung mga teenagers? So, malalaman natin yan. Instinctively, adolescents become aware of changes in sexuality, thus undergoing a period of exploration and adjustment. Learners from sectarian schools are more likely to consider sexual openness to be dangerous, if not sinful. The case is not perceived among non-sectarian or gender-mixed schools. Although more danger exists relating to heterosexual relationship and early pregnancy among students in non-exclusive schools. So dito na nga pumapasok yung mga early pregnancy. Bakit? Kasi napabayaan ng mga parents, lack of parental guidance yan, of course. Kasi nagjojowa na yung mga anak nila, no? Diba? Kaya mommy and daddy, ingatan nyo po ang inyong mga anak, no, na wag mo na magjowa. Kasi diba, hindi napipigilan na magjowa yan dahil kilala na nila isa't isa. And yun, nagre-result ngayon ng early pregnancy. Kasi sira ngayon yung kinabukasan ng dalawang bata. Sayang naman. So dapat gabayan natin sila as a parent. So yeah, nandito na rin ngayon yung the drug culture presents a serious danger to students who are undergoing the exploratory phase adolescence development. So dito na talaga yung kasi pag teenager ka, no, gusto mo talaga mag-explore. Kasi curious ka pa eh. Nandito ngayon yung pagbibisyo, yung drugs, paninigarilyo, pag-alcohol, marijuana sa school, di ba? Yan yung mga trip na mga lalaki. No, hindi naman lahat. Pero yan ang trip ng mga teenagers, yung mga ganyan kasi curiosity, gusto nila i-try. No, kaya as a parent, no, hindi naman ako parent. Sa mga parent na sakaling manonood nito, is pakigabayan po ng mabuti ang inyong mga anak. Please lang, no, nang sa ganun maliis sila sa gantong landas, no. I'm not saying na kapag wala kang magulang is mapupunta ka sa gantong klaseng landas, no. Pero most likely kasi pag wala talagang parental guidance, napupunta sa gantong landas kasi dahil na rin niya sa mga friends nila, no. Kumbaga naghahanap sila ng ibang karamay nila kasi kulang nga sila sa aruga, kulang sila sa pagmamahal ng magulang, edi maghahanap ngayon sila ng ibang tao. And kamalas-malasan, yung taong nahanap nila is bad influence pala. And yan ang nangyayari. So yan, pluses and minuses in early or late maturation. So iba na to. Early or late maturation deserves due consideration as this can be a factor for adolescents' acceptance and comfort or satisfaction with his or her body. So, di ba meron mga maaga nagmamatured, pwedeng physical or mental. Yung iba naman, late, no? Malalaman natin yan. So, yan. Sexual maturation, early versus late development. So, ito naman is for females. Early development for females. More disadvantages, subject of ridicule, higher level of body dissatisfaction, no? Bakit? Kasi pag ang babae more mature is insecure yan lalo, no? Tinitignan niya yung sarili niya, no? No, kumbaga parang ano ba yan, ang pangit-pangit ko, which is totoo naman. Hindi, joke lang. Kumbaga kaya nga mga babae mahilig mag-makeup kasi diyan nila nakukuha yung confidence nila yung iba, no? Kasi mas madalas talaga female ang insecure sa sarili. Socialization with older peer group can lead to dating, substance use, sexual activity. So kapag ikaw is masyado kang friendly, punta ka ng club o kaya makikipag-date ka, pumapasok na rin dito siguro yung early pregnancy, no? Kasi pag nabuntis, kasi kung may boyfriend, di ba? So ito na ngayon yung dapat iwasan na natin, no, lalo na mga babae. Kaya dapat talaga may gabay ng mga parents dito. Kasi, di ba, sex na talaga, nakikipag-sex sa iba. Pwedeng hindi mo kakilala, pwedeng kakilala mo. Kaya girls, medyo taas-taasan nyo naman yung standard nyo sa
lalaki, no? Hindi naman porket ang sweet-sweet sa inyo is paniwalang-paniwala na kayo, no? Kilalanin nyo muna ng mabuting lalaki kung ako sa inyo, no? Nang sa gano'n, no, mapapagkatiwalaan nyo ng mabuti. Ayan, girls who experience early puberty and early sex report higher levels of depression. Diba? Kasi, bakit ka nade-depress? Kasi nakokonsensya ka na rin eh. Ang dami mo na nagawang kasalanan. Kaya nade-depress ka ngayon. Naiisip mo yung sarili mo parang wala nang ibang magawa. Parang wala ka ng kwenta, which is totoo naman. De joke lang. Pero hindi pa naman huli ang lahat para magbago talaga. Kaya dapat habang maaga pa lang, no? Lalong-lalo na sa mga magulang dyan, gabayan natin yung mga anak natin na sana malayo sa gantong klaseng pangyayari. So yan, late development for females. Advantage, good school performance. Kasi pag late ka, no, late ka nagmamatured, hindi naman sa mental, pwedeng physical siguro, or konting mental, mas nakafocus ka ngayon sa mga kumbaga gawain ng teenager talaga, yung mag-aral, makipaglaro, yan. Games, cellphone, so yan lang. And disadvantage, some anxieties. Of course, lahat naman ng tao napapagdaanan yan. Minsan, kabado, nababahala kasi nahihiya, ang daming tao. So yan, normal lang yan. And dito na ngayon tayo sa kabila, early development for boys. Advantage, judged to be socially competent, attractive, and self-assured. So, pag maaga yung pagmamatured mo, nag-expect yung mga ibang tao na dapat competent ka na, no? May kakayahan ka na, o kaya alam mo yun, di ba? Pag lalaki kasi, ang tingin sa'yo, ikaw yung magli-lead eh, parang ganon. And disadvantages, increased risk of earlier involvement in substance use and problem behavior such as bullying and delinquency. So, dito yung mga lalaking maaga nagmamatured, whether physical or mental, no? Minsan, nambubuli sila ng mga mahihina sa kanila, maliliit sa kanila, or baka kasing edad din nila. And ngayon, pumapasok na rin dito yung mga pakikipag-date nila, no? Kung kani-kanino. And yun, dito na tayo ngayon sa late maturation in boys. More negative effects, more anxious, less sure of themselves, more behavior and adjustment problems, lower achievement test scores. Positive effect, less likely to use alcohol. So yeah, kapag late maturation in boys kasi, it's more like games lang sila, cellphone, computer. Kaya hindi na sila na-involve sa mga alcohol. Unlike sa mga boys, early development for boys, na-involve sila sa mga clubbing, alcohol, pagbibisyo, no? Kaya nga kanina, di ba, pinag-usapan natin yan. So, ang tips ko lang talaga dito sa mga estudyante or sa mga teenagers, whether ikaw are early or late development, kung ano man yan, is makinig tayo ng mabuti sa ating mga magulang. Kung mayroon man, or sa ating mga guardian, di ba? So, and then, of course, huwag na tayo sanang ma-involve sa mga ganitong klaseng pangyayari, mga alcohol, mga sexual activity, di ba? Kasi ang babata pa natin, no? Dapat ang ating ginagawa is ipine-prepare natin yung ating sarili para sa future natin, no? Kasi, nang sa ganun, magkaroon tayo ng magandang future, no? Makahanap tayo ng ating future wife, future husband, boyfriend, girlfriend, na worth it at yung deserve din natin, no? Make yourself worth it in order for you to find someone who's worth more than you, di ba? Parang ganun lang yan, no? Kung gusto mo makahanap ng worth it na tao, dapat ikaw mismo sa sarili mo, alam mong worth it ka. That's why, focus on yourselves, guys, no? I-develop natin yung ating mga skills, no? Nang nasa ganun magamit natin in the future. Huwag yung pagbibisyo, no? Yung pagganto, huwag nyo sayangin ang oras, taon nyo. No, kasi syempre iniisip nyo bata pa kayo eh. Huwag ganun. Dapat medyo ang iniisip natin yung future na natin agad. And of course, pwede pa rin naman mag-enjoy, no? Huwag lang sobra. Ayan. Tungo na tayo ngayon sa the ideal masculine and feminine physique. Most adolescents desire an ideal body which is the same as being attractive or handsome in face, features of the eyes, nose, lips, hair, etc.
And in body, tall and muscular for boys and tall and slender for girls. So dito, syempre, may standard ka na eh. So, naghahanap ka na ngayon ng mga body. I mean, ideal body tol. So, meron ka na ngayong ideal body, no? Gusto mo ng sexy, macho, may abs, guwapo, maganda. Yan, mga ganyan. In developed countries like US, about 10% of adolescents have been known to take anabolic steroids in tablet or injectable form of cosmetic and athletic performance purposes. So, bakit yan? Yan, harmful effects of steroids, no? Nagkitake sila ng ganyan is kasi alam nila gusto daw ng mga babae is macho, malaking katawan. So, ito naman mga boys ngayon is gusto rin magpasikat, magkitake sila ng mga ganyan. And of course, para na rin sa gym purposes siguro. Kasi mga lalaki mahilig mag-workout, no? Gusto nila magpalaki talaga ng katawan, no? Instead na mag-take tayo ng steroids, guys, no? Kumain na lang tayo ng protein, no? Eat more protein or much protein, di ba? Ang sa ganun, kasi ang protein nakakatulong yan sa pag-develop ng muscles mo ng muscle growth. So yan, anabolic steroids can cause severe, long-lasting, and in some cases, irreversible damage. They can lead to early heart attacks, strokes, liver tumors, kidney failure, and psychiatric problems. In addition, stopping steroid use can cause depression, often leading to resumption of use. So meron din pala mga bad effect to, no? Pwedeng early heart attacks, stroke, diba? Ikaw, gusto mo ba yung mga ganon? Magkitake ka ng steroids, no? And of course, depression, sino ba namang may gusto niyan? Syempre, wala naman. So, dapat, wag na tayo mag-take ng steroids, no? Wag na nating isipin pa magpasikat sa mga babae. Dapat focus tayo sa sarili natin. Nang sa ganon is, someday, no, makahanap tayo ng babaeng focusin sa sarili nila and kamatch natin kumaga worth it din siya. And yun, kung pares yung gusto isa't isa, magkakadevelopan lang yan. And then magiging kayo, no? Huwag tayo masyadong jowa na, guys, no? Isipin natin yung ating future, no? Kasi yung mga bawat minuto, sandali, mahalaga para i-develop natin yung sarili natin na magagamit natin in the future. So, siguro tapos na tayo. So, yan. Tapos na nga. So, dito na nagatapos ang ating discussion about sa physical development of high school learners. So, yun. Nabigay ko na siguro yung mga tips. And of course, please don't forget to like, share, and subscribe kung meron kang natutunan sa ating video for today. Kung wala, okay lang. Mag-subscribe ka pa rin and then i-share mo sa mga kaibigan mo na kailangan ng video to. Pero again, ang tips ko, focus tayo sa future natin. Nang sa ganun is, hindi tayo mahirapan ng balang araw. So, yun lang. Thank you so much everyone for listening.